Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mainit na tanong ng maraming traders at investors kung bakit po bumaba ang presyo ni Bitcoin ngayon. Kahit pa nagkaroon ng magandang simula ang presyo ni Bitcoin, ayan, pero bigla po itong bumagsak pabalik sa ilalim ng $80,000. Opo, naramdaman natin yung konting hype, pero ngayon maraming investors po ang naguguluhan kung saan ba talaga papunta ang market. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kahit kung bakit bumagsak ang presyo ni Bitcoin at ano po ang mga bagay na nakaapekto sa pagbaba nito. At syempre, kung ano rin po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Bakit nga ba bumagsak ang presyo ni Bitcoin sa ilalim ng $80,000? Yan, base po sa data mula sa CoinMarketCap, ay bumagsak po ang presyo ni Bitcoin sa presyong $79,511. Halos 4% na pagbaba sa loob lamang ng 24 oras or nitong last 24 hours. Kanina lang ay umabot pa ito sa daily high na $83,541 pero mabilis din po itong bumalik pababa. Sa pinakamababang price level na ito, yan, sa pinakamababang presyo na naabot niya ay naitala po ang presyo na $78,476. Parang roller coaster. Kaya yung akala mo na tataas at tuloy-tuloy na, bigla naman palang bubulusok na pababa. Kaya marami pong investors ang napawait lang. Yan, at napatanong sa kanilang sarili kung ano nga ba ang nangyayari. Ngayon is ano po ang nangyari matapos lumabas ang US inflation data or yung CPI. Yan. Actually ay nagsimula ang paggalaw ng presyo matapos pong lumabas ang bagong US CPI data or Consumer Price Index kung saan ay nagpapakita ng inflation rate sa Amerika. Ang resulta ay 0.1% lang ang inflation rate na sa unang tingin ay good news ito. At bakit? Kasi kapag mababa po ang inflation, may posibilidad na bawasan ng Federal Reserve ang interest rates o tinatawag na Fed rate cut. At kapag nangyari yan, ay madalas na umaangat ang presyo ng mga risk on assets kagaya ni Bitcoin. Kaya nga agad-agad tumaas ang presyo ni Bitcoin ng 8% pagkatapos lumabas ang data. Pero sandali lang yun. Parang may glass ceiling na hindi niya mabasag at tuloy ay bumagsak po siya ulit. Ayan, may kinalaman ba ang global trade tensions dito? Ayan. At yes po, may kinalaman dito. Malaking bagay po ang tinatawag na macroeconomic uncertainties. Sa madaling salita, ito yung mga malalaking kaganapan sa global economy na siyang nakakaapekto sa financial markets. Kasama na po rito ang crypto. Ang isa po sa pinakamalaking dahilan ng pagbagsak ngayon ay ang trade war ng US at saka China. Dahil sa mga bagong tariff o buwis sa kalakalan na pinapataw ng parehong bansa sa isa't isa, marami pong investors ang naging defensive. Ibig sabihin ay imbis na ilagay ang pera nila sa mga assets na risky kagaya ni Bitcoin, mas pinipili nilang ilagay ito sa gold o treasury bonds kung saan ay tinatawag na safe haven assets. Sa madaling salita ay natatakot sila sa posibleng epekto ng economic tensions. Kaya nag-pull out sila ng kanilang funds mula sa crypto. Ayan, ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng pagbaba ng ibig sabihin nito na ibig po bang sabihin nito na pababa na talaga ang presyo ni Bitcoin? Ayan. Ayon po kay Ginoong Axel Adler, isa po siyang kilalang crypto analyst, hindi ito sinyalis ng krisis. Ang tawag niya dito ay healthy consolidation. Ibig sabihin ay natural lang daw ito na pahinga o paghinga ng presyo ni Bitcoin matapos ang mga biglaang pagtaas. Para bang sa tao, kapag biglang tumakbo ng mabilis, kailangan ding huminga at magpahinga. Ganito ang nakikita ni Adler sa galaw ni Bitcoin ngayon. Sabi niya kahit na bumababa ang presyo, nananatiling resilient o matatag pa rin si Bitcoin sa harap ng mga external shocks sa ekonomiya.
mas pinapahalagahan po ng market ngayon ang mga geopolitical risk kaysa sa mga technical problems. Kaya habang bumababa, hindi ibig sabihin ay nawawala na ang tiwala ng mga holders. Ngayon ay pag-usapan naman po natin kung ano po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin. Yan, meron po itong dalawang epekto. Una ay ang negative side at ang pangalawa ay ang positive side. Dito po sa negative side ay syempre kung bumili po tayo ng Bitcoin sa mas mataas na presyo, ngayon ay naka-experience po tayo ng unrealized loss. Pwede po itong magdulot ng panic o takot na baka tuluyan pang bumaba pa ang presyo. Sa positive side naman ay kung matagal na po tayo dito sa crypto, alam natin na normal lang ito sa market, lalo na rito kay Bitcoin. Ang ganitong correction ay pwede pong maging opportunity para mag-accumulate o magdagdag ng ating investment habang mababa pa ang presyo. Kaya kung long-term holder po tayo, hindi ito dapat ikabahala. Ang mahalaga ay alam po natin kung bakit bumababa at hindi po tayo padadala sa ating emosyon. At ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay ang pagbaba ni Bitcoin ngayon ay hindi dahilan para matakot, kundi para maging mas maalam. Importante na alam natin ang mga global factors na nakakaapekto sa presyo, hindi lang puro hype o FOMO. Kaya tandaan natin, ang crypto ay isang high risk, high reward investment. At kung gusto po nating maging matagumpay bilang mga Pinoy investors, kailangan po natin ng disiplina, kaalaman at tamang strategy. Huwag po tayong basta-basta magbenta dahil sa takot. Aralin po muna natin ang sitwasyon at higit po sa lahat ay huwag po tayong mag-invest nang hindi natin kayang mawala. At sa kabuuan, ang pagbagsak po ng presyo ni Bitcoin ngayon ay dulot po ng kombinasyon ng US inflation data, market expectations sa Fed rate cuts, at geopolitical tensions sa pagitan ng US at saka China. Kahit positibo po ang mga fundamentals ni Bitcoin, naaapektuhan pa rin ito ng mga global macro factors sa short term. Pero sa long term, nandyan pa rin po ang potensyal. Kaya kung ikaw po ay isang Pinoy crypto trader o investor, gamitin mo ang pagkakataon ito para mag-review ng strategy mo. Hindi ito katapusan, kundi parte lang ng cycle ng crypto market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.